Nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablog ng mga balita sa DCXL Naglalagablog sa 558. Sa alam po ni Weng de la Peña, ako pa rin si Buddy Oberas, isa sa mga naglalagablab na balita ngayong umaga. Naglalagablog ng mga balita. Nagaganap ding anomalya sa paggamit po ng pondo ng bayan sa Catanduanes. Yan ay binunyag ni Joseph Ocol, ang presidente ng Catanduanes Institute of Technology Foundations Incorporated. Ayon kay Ocol, sinabi nito na may kutsabahan sa pagitan ng mga local officials at ng mga eskwelahan. Bagamat nagbibigay ng scholarship ang TESDA, hindi naman ito direktang napapakinabangan ng eskwelang pinaglaanan ng pondo, maliban ho sa wala itong sapat na kagamitan para makatugon sa mga pangailangan ng mga scholar. Gayunpaman, nilinaw nito na walang kinalaman si TESDA Secretary Joel Villanueva sa nasabing anomalya. Mayroon ng school na hindi naman registered sa Bicol. So, there are possibilities. Ang daming pwedeng halongkatin dyan. Daming pwedeng makita. I'm confident makikita yung kalokohan ng certain. I'm not saying sa office ni Secretary Villanueva, but certain members ng TESDA, saka yung mga provincial directors. Si Joseph Ocol, presidente ng Catanduanes Institute of Technology Foundation Inc. sa exclusive interview ng RMN. Naglalagablog ng mga balita. Mga kasama sa Taiwan ay o sa Pasig, dalawang magkasunod na kaso ng pananaksakan na itala kagabi. Critical po ngayon ang kalagayan ng isang tricycle driver tapos pagsaksakin sa likod habang naglalakad lamang sa harap ng RTU. Sa may Eusebio Avenue, Barangay May Bunga, nilalang biktima si Jerry Del Monte, 44 anyos at residente ng West Bank Road, Pladway. Ayon sa mga nakasaksi sa pangyayari, pasado alas 9 na kagabi nang bigla na lamang pagsaksakin ng binata ng suspect na nakilala lamang sa alias na Tantan. Nabatid na bago pa insidente, nagkaroon po ng pagtatalo ang dalawa dahil sa muli pagiging pasaway ng biktima. Pasado alas 10 naman gagabi ang saksakin ng biktima si Abdulia Consul, 18 anyos lamang, residente ng Malinaw, Pasig din. Habang naglalakad din sa may F. Soriano Street naman, Barangay Palestino. Sa ulat, matapos po ang pananaksak ay nagwa pa makawil ang biktima sa kanilang bahay kung saan dinarito ng kanyang ama sa ospital. Ngayon ay tuloy na nagpapagaling ang 18 anyos na biktima ang nagtamo ng saksak sa likod. At inaalam pa rin ng otoridad ang pagkakakilala ng suspect na responsable sa pangyayari. Naglalagablog ng mga balita. Ay dalawang minor de edad din. Nahulihan naman ng shotgun sa Quezon City. May balita sa Silvestre Labay. Rambo, ilabay mo. Sa Department of Social Welfare and Development, ang dalawang minor de edad makarang mahulihan ng shotgun na kanilang ninakaw sa isang gwardiya sa Quezon City. Arestado ang mga suspect na itatago po sa pangalang Buboy, 16 na taong gulang, at Balong, 14 anyos, miyembro ng Sige-Sige Sputnik Gang at kapwa residente ng Mother Ignacia Street sa Barangay South Triangle sa Quezon City. Batay sa pahayag ni Espioto Rodolfo Del Rosario ng Station 10 ng QCPD, nagsasagawa sila ng follow-up operation sa Scout Borromeo sa kanto ng Quezon Avenue dahil nga sa tanamak na holdapan sa nasabing lugar. Tiyempo naman na dumaan ang isang tricycle, lulan ang mga suspect. Agad na sinita ng mga pulis dahil nga sa kainainalang pagkilos, nakuha sa dalawang binatilyo ang isang shotgun na nakabalot pa sa tuwalya. Napag-alaman na ang shotgun na nakuha sa mga suspect ay ninakaw mula sa gwardyang si Juanito Eleuterio na naka-duty sa parking area ng Quezon Avenue. Kasong illegal possession of firearms ang isinampa sa dalawang binatilyo. Kasama mo sa Quezon City para sa DCXL 558. Ako si Silvestre Labay. Tata, RNN. DCXL Bulat Palaro. Mga kasama ngayon pa lamang po, inamin na ni Gilas Pilipinas coach Chot Reyes na himala na
Kung may tatalunin daw tayong koponan sa 2014 FIBA World Cup sa Spain. Sinabi ni Reyes na mahihirapan ang Gilas Pilipinas sa isa man sa 4 na koponan na umabante sa semi-final round ng kasalukuyang 2013 FIBA Afro Basket sa Abidjan, Ivory Coast. Maliban sa Ivory Coast, iba pa nakapasok sa Final Four ay ang Angola, Egypt at Senegal. Nakakdapos sa kupain ng Ivory Coast ang Angola habang makakarap naman ng Egypt ang Senegal. Ang dalawang koponang mananalo ang automatiko makakuha sa 2 sa 3 ticket para sa 2014 FIBA World Cup sa Spain, habang ikatlo at huling pwesto ay pagagawa ng dalawang natalong tropa. Magandang pangitain yan Nakalagablag na mga balita. DZXL Showbiz Balita. Ala po si Loli. Pero nakabangon na si Miss Candy. Dito na siya. Miss Candy, morning. Good morning, Papa Licious Body. Good morning, mga kasamang friendship, mga ka-tribe at mga ka-chatters. Good morning, everyone. Eto ang chika natin ngayong Friday. Abay, inamin na ni Derek Ramsey na sila na ni Christine Reyes. Ba? At masasabi niyang complete unexpected ang kanilang naging relasyon dahil sa hindi inaasahang pagkakataon sa pagsasama nila sa isang movie. Doon na nagsimula ang evolusyon ng kanilang pagmamahalan. Oh my goodness. Parang alam ni Bubo yan. Close na close talaga sila. At as a matter of fact, na-meet na ni Christine ang mga parents nito ni Derek. At talaga namang nagkaroon na rin sila ng ilang beses na bonding time. Ikaw na. Pero ang Christine, deny nor confirm pa rin sa relationship. Tumilaok na nga ang tandang. Di ibig sabihin, Umaga na. game na. May inahin na. O, diba? Ay, di-deny ka pa. Sabi na nga siya. O, diba? Dapat proud ka doon. Syempre, sumingaw na sila na ni Derek. Syempre, aabangan naman ang reaction ni ex-BF ni Christine na si Raver Cruz na sinasabing ito nga raw daw yung dahilan ng ito yung third party kaya nag-break silang dalawa ni Christine. Pero sa ni Raver, wala naman daw sa kanya yon kung totoo man na sina Christine at Derek na ngayon. Dahil sa katunayan, kahit na nagkaganon na hindi naging magandang kanilang pagsasamahan at napunta sa Saan? sa close, sarado na, break up. Okay. Friends pa rin naman sila ni Christine hanggang ngayon at wala silang ilangan factor. Yan ang maganda. Friends pa rin. Kahit anong mangyari. Wala mas matangkad si Derek Raver. Tsaka laki ng mga pandesal nun. Siyempre, kidlat yan, kidlat. Grabe na. Kidlat. Hirap yan. Ikaw kasi ka pa lang LPA. I want to break free. Okay, better luck next time. Sa ngalan pa rin po ni Loli, ito pa nag-iisang Dakila, Miss Candy Tatak. Yan. Thank you, Miss Candy. Nakalagablag na mga balita. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Si Miss Baby. Sama, good morning. Para naman po sa balitang panghimagas, isang plastic surgeon sa Beverly Hills ang ginamit ang kanyang kakayahan para gawing perfect wife ang kanyang asawa. Napatid na bago naging asawa ni Dr. David Matlock ang kanyang misis na si Veronica, ay naging pasyente niya muna ito. Wala umanong ideya ang doktor na matapos nitong ma-makeover si Veronica ay mabibighani siya sa kanya. 2007 ang unang nagpunta si Veronica sa clinic ni Dr. Matlock upang magpa-plastic surgery nga. Sobra umanong mataba ang panahon na iyon. Sobra siyang mataba nung panahon na iyon at kung saan may bigat siyang 40 pounds.
40 pounds. Bigat Bigat na ba yun? 40 kilograms. Okay, 40. oo nga. Oo nga, mabigat na ba yun? Oo, Parang- kilograms. 40 Tinanong daw ito ni Dr. Matla kung willing siyang mag-undergo ng total makeover kung saan kasama rito ang liposuction ng chin, arms at thighs at maging Brazilian butt lift. Ba? Matapos ang makeover ay inalok ni Dr. Matlock ng date si Veronica kung saan na love at first sight siya rito. At para maging perfect husband ay nag-undergo din ang doktor ng ilang procedures. Nag-diet din para sa kanyang misis. Mhm. At iba na talaga teknolohiya ngayon, no, kasamang body. Totoo yan, Phoebe. Maraming nagagawa sa atin. Iba talaga, pero iba pa rin ang natural. Oo. Tulad mo, di ba? Natural na natural. At yan po ang balitang panghimagas. Candice XL Sin, Chongsin, Washer Phoebe, Tatak Armen. Ngiti pa lang Natural. Thank you, Miss Phoebe. Naglalagablab DZXL Bulat Palaro. So, natural din lahat dito. Yung pagkakamali namin sa ere, natural. Live from Commonwealth Avenue, ladies and gentlemen, please welcome this morning Silvestre Rambo Laba is the boy, the man. Morning, Rambo. Kasamang body ng Commonwealth Avenue kung ikaw ay galing dito sa Pelcoa patungo naman sa bahagi ng Sandigan Bayan ay banayad ang usad ng mga sasakyan. Bahagyang bumabagal lamang pagdating sa Sandigan Bayan, pero pag ito ay tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan. Sa kabilang linya, kung patungo ka naman sa bahagi ng EDSA at binabaybay ang kahabaan ng Commonwealth Avenue ay tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan. Bagaman na bahagyang bumabagal pagdating sa Pelcoa sa Elliptical Road dahil na rin sa daming mga sasakyan. Pagkalampas nito ay tuloy-tuloy na at muling babagal sa mga stoplight dito sa kahabaan ng East Avenue. At syempre, ang inaabangan ng marami mong fans ngayong umaga, maliban sa katawan, Itong hinahanap-hanap nila sa mga body. Ano yan? Itong MOTTO ko. Okay, ano bang inihanda mo ngayon dyan sa bahaging yan? Ito yung medyo matagal na nilang inaasam-asam kasi mga body. May pasabog ka ngayong umaga? Hindi naman. Okay. Hindi rin handong ko ito si Janet Napoles. Ba? Sige. Special to para sa kanya rin. Isa nga pala, meron ngayon sa Balitan Rendran kay Professor Eric San Juan. Tama. Kasamang body. Nakikinig sa inyo si Prof. Eric San Juan. Walang palya. Lalo na ngayon at meron ding maganda siyang guest o mga panauhin. Yan 10 o'clock yan every Friday. Every Friday yung tawag na Hotel Rembrandt. Ayan. Ito ang motto ko kay Professor Eric San Juan At para kay Janet Lim Napoles. at kay lalo-lalo na Janet Napoles. Yan. You cannot be happy unless you are unhappy sometimes. Ano daw? Tagalogs. Tagalog kasamang body at Weng. Wala si Weng. Magiging masaya kung hindi mo maranasang maging malungkot. So, hindi ka magiging mayaman kung hindi mo naranasan mahirap. Hindi ka maging mayaman kung minsan-minsan ay maranasan mo maging mahirap. At hindi ka magiging gwapo kung hindi ka muna naging pangit. At hindi mo maging malaya kung hindi ka Nakulong. Para kay Janet talaga. Thank you, Kasama mo sa kaban ng Commonwealth Avenue. Pangklase ka. Silvestre Tata RML. Thank you, Kapay. Mga kasama, huling panawagan lang po at tulungan natin. Ito pong nasa mga chatters natin or onliners. Si Nanay, si Lola Nena ay nawawala pa rin hanggang ngayon. August 10 pa po siya nawala, morning ng Saturday. Baka sakali pong namumukhaan nyo or
may lumapit sa inyo dyan or nakita kayong lola ng pangalan Nena, ay tawag lang po kina Chris or Juby sa telephone number 794-0371 at sa cellphone number 0947-270-9295. Tulungan po natin sila, ha? Diretso man naglalagablab na balitang tatak RMN, inyong napahinggan dito sa DCXL 558. Ngayong favorite day, payday. Biyernes na tayo, aga ng August 30, 2013. Kasama niyo po serbisyo publiko, ala ni Weng de la Peña. Buhat sa lalawigan ng Occidental Mindoro, mabuhay, ako po si Buddy Obera. Kami pong lahat sa DCXLI, Tatak RMN. Sumayin niyo ang limang minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.